Okay, so ito yung Tecno Camon 40 Pro 5G at ang ganda na naman ng promo price nila dito. MediaTek Dimensity 7300 Ultimate 144Hz Curve AMOLED display, IP68 and IP69 rating, may 5,200 mAh battery with 45W fast charging, may extra button din na pag-uusapan natin mamaya at lahat ng yan ay pwede lang nating makuha sa promo price na 10,999 pesos. Now, siguro medyo gulat din yung iba sa inyo sa promo price nito at iniisip ka agad na sulit na, pero I suggest na tapusin nyo tong video para malaman na rin yung magaganda at hindi magagandang bagay dito. Subscribe sakaling makatulong tong video at like mo na rin para happy kami dito. Okay, so syempre uunahin muna ulit natin sa design at build at dito pa lang, medyo marami na tayong pwedeng magustuhan. Unang-una, manipis lang talaga tong phone. Eto siya kumpara sa iPhone 16 Pro Max para magka-idea kayo. Actually, kahit ilagay natin yung case, manipis pa rin. Magaan lang din yan at 179 grams. Tapos, pagdating sa looks, may pagka-Samsung Galaxy phone ang itsura dahil na rin sa vertically aligned na cameras na magkakahiwalay. But dito meron tayong konting kurba para mas magmukhang unique yung itsura. 3 colors ang available. Eto yung Galaxy Black na simple lang pero malakas ang dating. Parang sandpaper yung texture ng back panel, and kung hindi mo naman gusto yung ganitong kulay, meron pa naman silang kulay white at kulay green. Now, yes, plastic back and plastic frames lang tayo dito, pero ang kinaganda naman, meron tong IP68 and IP69 rating. So, meron tayong dust protection, water submersion protection, at protektado rin sa mga high pressure water jets. Actually, nakakamangha kasi usually nakikita lang natin yung ganyang IP rating sa mga high-end na flagship phones. Well, syempre sasabihin ko pa rin sa inyo na wag nyo itong ilulubog sa tubig dahil hindi naman covered ng warranty yung pagkasira dahil doon. But still, impressive pa rin na nagawa ng Tecno yan sa ganyang presyo. At bukod pa nga pala dyan, meron ding Corning Gorilla Glass 7 eye protection sa display. So, kung susumahin, okay lang sa akin kahit hindi siya naka-metal frames, hindi siya naka-glass back panel. Kasi personally, mas matimbang para sa akin yung mas mataas na IP rating at mas magandang display glass protection. Now, para naman dito sa extra button, meron tayong dalawang functions. Long press tsaka double press. Pag nasa home screen ka, wala siyang gagawin kapag single press lang, which is good para maiwasan yung accidental press. Magagamit lang natin yung single press for shutter pag nasa camera app na tayo. So, yung long press ay para sa voice assistant natin. By default, si Ella yan. Voice assistant yan from Tecno mismo, pero pwede rin naman nating palitan at gawing Google Assistant. Tapos yung double press naman by default ay nakaset para sa flash snap feature nitong Camon 40 Pro 5G. This is to capture fast-moving subjects naman with sharp and clear details daw. So mataas yung shutter speed natin sa mode na to para ma-reduce yung motion blur, like for example, sa mga pets natin na magagalaw kapag pinipicturan. Sa mga tumatakbo or naglalaro ng basketball, pwede rin. But syempre, we have to make sure na may magandang lighting din tayo kapag gagamitin natin yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung resulta pag nasa usapang camera na tayo. Dito muna tayo sa display at ang ganda rin yan para sa presyo. Siguro dedepende na lang din sa'yo kung okay sa'yo ang curved display o hindi. So meron tayong 6.78-inch curved AMOLED display dito na may 1080p resolution at hanggang 144Hz na screen refresh rate. In terms of colors, matingkad talaga. Deep blacks, syempre andyan din. Great viewing angles, panalo for watching videos, at kung mahilig kang manood sa mga streaming apps like Netflix, syempre naka widevine L1 na rin yan for Full HD playback resolution. No HDR support dito pero meron naman sa YouTube. At para naman dun sa 144Hz na screen refresh rate, honestly, hindi naman talaga natin kailangan yan kasi sobrang smooth na rin tignan ng 120Hz. Actually, baka nga karamihan hindi na rin mapansin yung difference nung dalawa. Marami ring applications ang hindi pa supported yung ganyang kataas na refresh rate. Pero, syempre, malugod pa rin nating tatanggapin yan. Mataas pa rin yan kumpara sa iba. So, isang bagay pa rin yan na lamang nitong Camon 40 Pro 5G sa mga kakumpetensya. Outdoor visibility is also good. Visible display pa rin kahit nasa labas tayo. Wag lang syempre yung tipong sobrang tutok ka sa sikat ng araw para kang praning nun. Syempre silong-silong ka din. Fingerprint scanner, no problems din. Sinubukan ko yan sa dalawang hinlalaki ko. Mabilis mag-unlock. Wet hand touch feature, meron din tayo dyan. Actually, nagkakaroon na rin yan sa mas marami pang phones ngayon. Tapos yung haptic feedback ay okay naman. Hindi ganun kalakas yung vibration, but for the price, goods pa rin yung feeling kapag typing ako. And also, may ibang mga phones din kasi sa ibang brands na ligwak talaga yung vibration motor. Sa speakers naman, naka-dual speakers na rin to at for the price, okay naman pagdating sa parehong loudness and sound quality. Hindi nga lang para mag-expect ng dumadagundong na bass, syempre. At nung unang play ko nga pala ng video dito at max volume,
napansin ko kaagad na hindi gaanong pantay yung lakas sa magkabilang speakers. Mas malakas ng konti yung primary or yung nasa baba. Hindi naman ganong kasama at hindi mo na rin mapapansin kapag ilang minuto ka nang nanonood. So, shinare ko lang din para hindi ka na magulat pagkabili mo. Okay, so isa rin sa mga inaasahan nating panlaban ng phone na to ay yung camera performance. More on camera din kasi ang focus ng mga common phones ng Tecno. So dito meron tayong 50 megapixel Sony LYT700C with OIS para sa main camera natin, 8 megapixel ultra-wide and 50 megapixels din para sa front-facing camera na meron na ring autofocus. So ito yung mga kuha namin gamit ang main cam at honestly, nagandahan din ako sa mga kuha dito. Unang-una, hindi siya yung oversaturated na photos. Tamang tingkad lang at andun pa rin yung pagka-natural looking niya. Mapapansin nyo rin naman na hindi siya yung sobrang blue ng langit, sobrang green ng halaman. Ganda ng kulay dito. Good dynamic range din. Well, syempre nahihirapan pa rin sa mga against the light talaga na kuha. But most photos dito may details kahit sa shadows. Tulad dito sa kuhang to, yung ibang mga phones nawawala na talaga yung details sa part na yan. Dito meron pa rin nakuha. Even at 2x zoom, may details and sharpness pa rin as long as meron tayong magandang lighting. And yes, may konting softness tayong makikita sa mga corners, but considering the price, hindi naman talaga tayo nag-e-expect ng perfect or ng mala 35k level na camera performance. So, sa akin maganda to para sa presyo. Portrait shots are okay din. May mga imperfections tayong makikita, of course, lalo na kapag zoom in natin. But overall, not bad na rin para sa ganitong category ng phone since natural looking din naman yung skin tones at may details din naman. Ultra-wide cam, ang honestly, hindi ko gaanong gagamitin dito unless kailangan talaga. Okay naman siguro kung pang social media lang, kung titignan lang natin sa maliit na screen ng phones natin, pero kapag zoom in mo na kasi, o di kaya tinignan mo sa mas malaking monitor, mapapansin mo rin kaagad yung pagka-soft at hindi rin ganong ka-detailed. Selfie camera ang approve sa akin. Natural din yung kulay dyan, may details din. Actually, papalag nga rin kumpara sa 25k Redmi Note 14 Pro Plus 5G na hindi talaga gaanong na-improve yung selfie cam. Tapos yung flash snap feature naman na sinasabi nila, tinesting ko dito sa umiikot na barya. As you can see, nakukuha niya yung details kahit mabilis yung movement. I don't think na magagamit ko siya ng madalas personally, but syempre okay pa rin na meron tayong ganyan para hindi na rin tayo mag-a-adjust ng camera settings manually sakaling may gusto tayong picturean ng moving subject. Sa videos naman, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30fps and good news ulit yan kung makukuha nyo nga to sa less than 11k na promo price. Bihirang-bihira yung 4K recording sa ganyang presyuhan. Though, para lang din klaro sa inyo, hindi ko rin naman sinasabi na sobrang ganda ng video quality dito. Hindi siya ganun ka-sharp for a 4K resolution video. Most details sa shadows nawawala na rin. Kung hindi natin iti-turn on yung ultra steady mode, maalog yung kuha. At kapag in-enable naman natin yan, merong malaking crop. But nagiging mas stable naman at mas usable yung footage. So, overall, goods na rin tayo dito. At di hamak na mas lamang pa rin kumpara sa ibang mga mas mahal na phones na limited lang sa 1080p video recording. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Camon 40 Pro 5G. Hanggang 4K 30fps din tayo dito. Naka-turn on din yung ultra steady mode. Kaya kung mapapansin nyo, medyo crop talaga yung footage natin. At sa nakikita ko dito, may pagka-grainy yung video natin. But again, 4K 30fps na meron pang stabilization sa ganitong presyo, hindi na talaga parang magreklamo ba. Meron pa rin kasing mga 25k phones na hanggang 1080p lang sa front-facing camera. By the way, gamit ko nga rin pala yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Okay, so usapang performance naman tayo at pag-usapan natin to base sa presyo. Again, 10,990 pesos lang yung promo price ng 8256 variant at sobrang solid na rin talaga ng Dimensity 7300 Ultimate sa ganyang presyuhan. Yung iba kasi naka Helio G100 pa rin sa ganitong price. Hindi pa 5G, nasa 400k ang Antutu score lang din. Pero dito naka 5G chipset ka na at more than 700k din yung nakuha kong Antutu benchmark score. So, hindi siya yung flagship killer type of chip pero very capable na rin talaga. Mabilis at maayos na nararan yung mga everyday apps natin. Tapos sa gaming naman, palag din sa magagaan na titles. Kailangan nga lang ibaba yung graphics sa mga graphic intensive games like Genshin Impact. But okay lang yon, much better pa rin yung performance kumpara sa Helio G100 chip. Mobile Legends natin may ultra sa settings at nung sinet ko yan sa performance mode, nakakuha ako ng almost 120 FPS din on average. Very smooth, wala akong naging problema dyan. Call of Duty Mobile available din ang 90 FPS mode sa parehong
MP and BR mode. Tapos halos sagad na rin yung average FPS na nakuha namin dyan. Hindi rin delay ang gyro at take note na sa Helio G100 chip, limited lang sa 40 FPS ang BR mode and 60 FPS sa MP mode. Tapos dito naman sa Genshin, unang-una sinubukan ko yan at medium settings but unfortunately medyo matindi yung frame drops natin dyan at hindi talaga stable. Pang malakasang chipset na rin kasi itong larong to. So sinet ko na lang yan sa default or recommended graphics which is lowest, played for more than 30 minutes at dito, mas malalaro natin ng maayos yung game. Sa thermals, lumalagpas tayo ng 40 degrees so take note na lang din na posibleng uminit tong unit na to kahit pa nakaset sa lowest yung graphics. Hindi naman sobrang init since hindi naman tayo lumagpas or umabot ng 45 degrees pero hinay-hinay lang din dapat lalo na kung wala ka sa air-conditioned room. Lalo pat sobrang init na rin kasi ng panahon ngayon at malaki ang epekto ng room temperature sa pag-init ng phones natin. iOS 15 based on Android 15 para sa software. For sure, marami na sa inyo ang pamilyar dito. Gandang interface naman at marami ring features. May konting bloatwares na hindi naman super big deal sa akin kasi may mga brands din na mas talamak pa yung bloatwares kesa dito. AI features marami din. May circle to search, Ella voice assistant, translation, document, writing assistant, notes, at pinagmamalaki rin nila dito yung call assistant. Next month pa nga lang daw magiging supported ang Filipino language sa May 2025 na software update. At speaking of software updates, well, madalas ko na rin namang sinasabi na hindi madalas magbigay ng software updates ang Transsion. Isa talaga yan sa mga bagay na dapat pa nilang i-improve. At ang good news dito, nangangako sila ng 5 years na software support or security patches at magbibigay din daw ng 3 Android upgrades. So, aabot tayo hanggang Android 18. At kung titignan, sobrang laking plus din yan kasi nga, 11K yung presyo ng phone tapos ganong katagal yung software support. So, thank you Tecno sa pag-improve sa bagay na to. Pero, sana ma-improve din yung mismong dalas ng software updates. Kasi kung 5 years nga tapos twice a year lang naman, hindi rin matutuwa yung mga bibili nito. Now, this is something na hindi natin masisiguro sa ngayon. Tecno lang ang makakapagsabi sa atin yan. Pero sana ma-improve talaga nila. Battery and charging naman tayo. Good news din kasi may konting upgrade sa battery capacity. Nasa 5,200 mAh na tayo ngayon. Kahit hindi ganun kalaki yung upgrade, okay na rin kaysa wala syempre. Isa pa, sobrang nipis lang din kasi ng phone. Tapos nung tinest ko yan sa PC Mark battery test, nakakuha din ako dito ng almost 15 hours na screen on time. Again, yung ganyang klase ng SOT, makunat-kunat na yan. Pang 1 hanggang 1.5 araw na gamitan na para sa karamihan sa atin. Tapos, sa charging naman, less than 1 hour lang din yung inabot from 10 to 100% nung tinesting ko to sa hyper mode. May 3 charging modes din kasi tayo, so expect nyo na around 1 hour plus pag naka-smart or normal mode. 45 watt charging tayo dyan, so hindi siya yung pinakamabilis mag-charge sa ganitong price, but definitely not bad na rin. At meron nga rin pala tong bypass charging, so para sa mga gamers dyan, matagalang gaming, pwede yung gamitin yung feature na yan para hindi agad masira yung battery nyo. Other features pa, again, naka 5G ka na dito, may Wi-Fi 6, NFC, at may IR blaster din. Okay, so Tecno Camon 40 series. Available na to sa April 24. Meron silang Camon 40, Camon 40 Pro 5G, ito yon. At meron din sila ng Camon 40 Premier. Again, ang presyo nitong Camon 40 Pro 5G ay 12,999 to 14,999 pesos. And may promo price sila from April 24 to April 30 para makuha na lang natin to for 10,999 to 12,999 pesos. Plus, meron pa silang freebies na Camon Premium gift set. Sa mga gusto namang kumuha sa mga offline stores, may mga freebies din. Actually, meron din silang partnership with Home Credit. Hanggang 12 months daw na installment at 0% interest. And may mga discounts ding ino-offer. Okay, so pros and cons tayo. Panalo yung IP68 and IP69 rating. Parang eto nga lang yung meron yan ngayon sa ganitong price. Solid din yung display kung okay ka sa curve. 144Hz AMOLED na rin kasi yan. Good speakers din, good battery life at mabilis ding mag-charge. Hindi lang talaga siya yung pinakamabilis. Ang nipis na phone lang din and yung camera performance, hindi rin may pagkakaila na goods para sa presyo. Yung software support, again, thumbs up para dun sa tagal na 5 years. Hindi pa nga lang tayo sigurado sa dalas. Tapos yung processing performance naman ay mas bumaba kumpara sa Camon 30 Pro 5G nila last year, pero mas lamang pa rin kumpara sa karamihan ng mga phones na kalaban nito. However, syempre may mga wala din dito. Walang micro SD card slot, walang headphone jack, and unfortunately, compared sa last year's Camon 30 Pro 5G, may mga upgrades tayong nakuha dito, pero may ilan ding mga bagay na na-downgrade like yung processor, yung ultra-wide camera,
kaya nawala na rin yung 4K 60fps option natin and yung charging speed ay bumaba din from 70 watts to 45 watts. At dahil sa mga bagay na yan, ang pinaka marirecommend kong kunin nyo dito ay yung 8256 version sa promo price na 10,999. Kasi sa presyo nung 12256, palag pa rin naman pero masyado ng maraming makakabangga. Mas mahigpit na yung kompetensya sa 13,000 to 15,000 pesos na SRP. Actually, hindi lang sa ibang mga brands. Kahit yung Camon 30 Pro 5G nila from last year, mababangga rin ito. Most probably, hindi na nga lang yun available ngayon. Pero yung 8256 sa less than 11K na promo price, yun ang mahirap talunin. 11K para sa ganitong klase ng phone, panalo talaga tayo dyan. At depende na lang kung big deal sa'yo yung mga cons. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Links kung saan pwedeng makabili, lahat nasa description. Subscribe kung sakaling nakatulong. At para sa iba pa naming mga videos, click mo lang tong mga to.